Narinig mo na ba ang sinasabing black hole? Ayon sa astronomiya, ito ay ang itim na bagay sa universe na kung saan ang lahat ng bagay, kabilang na ang ilaw, ay kaya nitong higupin. Sobrang lakas ng gravitational force nito. Kaya nga, walang bagay ang kayang makaligtas kapag dumadaan ng isang black hole. Alam niyo ba na ang ating mata ay meron ding black hole? Tunay na napakagaling ng Diyos Ama dahil nakakamanghang malaman kung paano gumagana ang ating mga mata. Ngayon, ating pag-uusapan ang mga mahahalagang parte ng ating mata. Kaya, simulan na natin. Narinig mo na ba ang sinasabing black hole? Ayon sa astronomiya, ito ay ang itim na bagay sa universe na kung saan ang lahat ng bagay, kabilang na ang ilaw, ay kaya nitong higupin. Sobrang lakas ng gravitational force nito. Kaya nga, walang bagay ang kayang makaligtas kapag dumadaan ng isang black hole. Alam niyo ba na ang ating mata ay meron ding black hole? Ito ay ang tinatawag na pupil sa gitna ng iris ng ating mata. Sa loob ng iris ay matatagpuan ang retina, na kung saan ay merong milyong-milyong sensitive na cells. At sila ay may kani-kaniyang tungkulin. Sila ay ang mga photoreceptors na nahahati sa dalawang grupo. Ito ay ang rod cells at cone cells. Ang cone cells o tinatawag ding cones ay ang mga cells sa ating retina na nagre-react sa iba't ibang wavelengths ng ilaw na natatanggap ng ating mga mata. Sila ay nakadikit sa mismong retina. Ang ating mata ay may 6 na milyong cone cells. Ang silbi ng cone cells sa ating mata ay tumutulong upang iyong matukoy ang kulay ng isang bagay kapag may presensya ng ilaw. Ang mga cones ay nahahati sa 3 grupo. Ito ay ang red cones, green cones, at blue cones. Ganito ang ratio ng bilang nila. 60% ang red cones, 30% ang green cones, at 10% ang blue cones. Samantala, sa bandang labas ng ating retina ay may nakalitaw na rod cells. Sila naman ang mga cells sa mata natin na tumutulong upang ikaw ay makakita sa isang madilim na lugar. Ang ating mata ay may 120 milyong rod cells. Mas marami ang bilang ng rod cells kumpara sa cone cells sa ating mata. Napaka-sensitibo ng rod cells sa ilaw. 100 times ang pagiging sensitibo nito sa ilaw kumpara sa cone cells. Dahil sa rod cells, naiintindihan natin ang dalawang kulay. Ito ay ang itim at puti. Ang cone cells at rod cells ay responsable para sa pagtanggap at pag-convert ng ilaw sa pamamagitan ng ating mga mata. At ang signal na kanilang natatanggap ay dinadala nila sa ating utak para maintindihan mo ang kulay at level ng dilim at liwanag. Kapag ikaw ay colorblind, iba ang nakikita mo kumpara sa isang taong may normal na paningin. Sa ganitong sitwasyon, wala kang kakayahang matukoy ang ilang mga kulay sa iyong paligid. Nakakalungkot isipin na talagang nangyayari ito sa ilang mga tao simula nang sila'y isinilang. At ito ay maaaring magdulot ng pagkadismaya sa ilang pagkakataon ng kanilang buhay. Ang color blindness ay nahahati sa 3 pangunahing conditions. Ito ay ang red-green color blindness, blue-yellow color blindness, at complete color blindness. Ang red-green color blindness ay may 3 klasifikasyon. Number 1, deuteranomaly. Ito ay kung saan ang nakikita mo ay red pero sa normal vision, ito pala ay green. Mild lang ang kondisyon na ito ayon sa mga espesyalista. Number 2, protanomaly. Sa ganitong kondisyon naman, ang nakikita mo ay green imbes na red. Mild condition pa rin ito ayon sa mga espesyalista. Number 3, protanopia o deuteranopia. Kapag may ganito kang kondisyon, hindi mo matutukoy ang red at green. Ang blue-yellow color blindness naman ay may 2 klasifikasyon. Number 1, tritanomaly. Meron kang ganitong kondisyon kapag nahihirapan kang matukoy ang blue at green, at yellow at red. Number 2, tritanopia. Sa may ganitong kondisyon, nahihirapan silang matukoy ang blue at green, violet at red, at ang dilaw at pink. Ang nakikita ng taong may ganitong kondisyon ay mas madilim kumpara sa nakikita ng may normal vision. Ang isang tao naman ay may complete color blindness kapag ang nakikita niya lang na kulay ay itim at puti.
Tinatawag din ng kondisyon na ito na monochromacy. Ngayon, ating panoorin ang mga nakikita ng mga taong may iba't ibang color condition sa kanilang mga mata. Kung ikaw ay colorblind, huwag ka nang malungkot dahil may naimbento na ang mga espesyalista para masolusyonan ang mata. Ang colorblind glasses ay may kakayahang harangan ang partikular na wavelength ng ilaw. Kapag suot mo ito, matutukoy mo na ang tamang kulay ng isang bagay.